Mga ahensya sa pagpapatupad ng RCEP 2.0 nagpulong. Sa pamumuno ni DAU Sec Christopher V. Morales, nagpulong ang mga ahensyang magpapatupad ng RCEP 2.0. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang bagong mga alituntunin ng programa at mga plano ng RISE Extension Services Program mula 2025 hanggang 2030. Dumalo sa aktibidad ang mga dati ng kasamang ahensya tulad ng PhilMec, PhilRISE, ATI at TESDA. Gayon din ang mga karagdagang ahensya na tututok sa pagpapatupad ng mga bagong interbensyon o tulong sa mga magsasaka. Tarlac, nakatanggap ng 23 milyong halaga ng makinarya. Sa ilalim ng RCEP Mechanization Program, namahagi ang PhilMec ng mga makinaryang may kabuuang halaga na 23 milyong piso para sa mga Farmers Cooperatives and Association o FCAs mula sa Tarlac. Ito ay ginanap noong January 16 PhilMec Main Office. Pinangunahan ni PhilMec Director 3 Joel Vidator ang naturang turnover at hinikayat ang mga FCAs na maging bahagi pa rin ng RCEP 2.0. FMFOD nagsagawa ng RCEP 2.0 Strategic Workshop. Bilang paghahanda sa RCEP 2.0, nagsagawa ang FMFOD ng Strategic Planning Workshop na naglalayong mapabuti ang kalidad ng serbisyo para sa mga magsasakang Pilipino. Ito ay ginanap noong January 17 sa PhilMec Main Office. Samantala, suportado ni Director Junicio G. Alvindia ang mga empleyado at mga hakbang na gagawin ng ahensya para sa programang ito. RCEP Farm C, ihinahanda na. Bilang bahagi ng RCEP 2.0, inihahanda na ng PhilMec ang Farm Repair and Maintenance Center or Farm C. Layunin ng Farm C na magbigay ng karagdagang serbisyo at pagkakakitaan ang mga FCA at LGU beneficiaries sa pagtatayo ng sustainable na negosyo na nakatuon sa pagkukumpuni at mentina ng mga makinarya at pasilidad na ipinamahagi ng RCEP. Consultative meeting sa mga RCEP machinery suppliers, idinaos. Pinangunahan ng FMFOD ang consultative meeting para sa mga machinery suppliers ng RCEP noong January 21 sa PhilMec Training Hall. Layunin ng orientation na tiyaking maihatid ang mga makinarya sa mas mabilis na panahon at makapagbigay ng mas malaking benepisyo sa mga magsasaka at iba pang stakeholders.
Ayun po. Bali, sa susunod na po tayo. Opisyal po na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong December 9, 2024 ang amendment po ng Agriculture Tarification Act or RA 12078 kung saan po ine-extend nito ang RCEP ng 6 pang taon. Bukod po dito, mula sa 5 billion po ay naging 9 billion na po ang budget for RCEP Mechanization Program. Ito po ang tanong, sir. Ano po ang dapat po i-expect or i-anticipate po ng ating mga magsasaka para po sa Phase 2 ng RCEP? Okay. Ang Republic Act 12078, amending the Republic Act 8178, the Agricultural Tarification Law, as amended by Republic Act 11203 o yung Rice Competitiveness Enhancement Act or Rice Tarification Law. Ang sa paglagda po ng ating Pangulo, ito po ay pinalawak niya. Nagkaroon tayo ng extension kasi po natapos na tayo ng 2034. Binigyan niya ulit tayo ng hanggang 2031. And of course, hindi lang po yun. In-increase pa yung ating funds from 5 billion to 9 billion. And at the same time, yung coverage po natin from 57 provinces, actually 58 na po yan kasi po nahati nga yung Maguindanao, Sur and Norte. So, comprising 58 provinces, dinagdagan po ito ng bagong 20 probinsya na hindi kasama before. Kaya ang kabuuan po nito ay 78 provinces na. Almost all provinces in the Philippines na po, except for few, like 4 o 5 lang po hindi na inasama. Yun po talaga kasi yung mga non-rice. Kaya po itong programa ito ay para sa mga rice farmers. Yun. Bali, nabalitaan din po namin, sir, na may mga additional machineries at technologies po tayo na ipapamigay. Ayun po. Sir, pwede niyo po bang i-discuss yung establishment po ng Farm C? Yes. Yan. Bago tayo sa Farm C, yung ating pong mga binibili ngayon ng mga equipment, ito po yung mga modern equipment na, and of course, dinadagdagan natin dito ng mga implements. Ayaw kasi natin, for example, yung ating tractor ay ginagamit lang sa land preparation and panghila lang ni combine. Other than that, walang activity. Multi-use na yung ating tractor. May kasama siyang front loader, may kasama siyang disc flow, at saka rotavator. So, pwede nila itong gamitin sa pagpapalawak ng kanilang sakayin, paggawa ng mga irigasyon, at kung ano pang activities na pwedeng gampanan ng ating tractor. And of course, yung sa RCEP 2.0 natin, meron tayong mga additional menu. Yung mga menu sa RCEP 1.0, nandiyan pa yan. Pero dadagdagan natin ito sa RCEP 2.0 to include yung drone. Di ba? Magandang balita ito ngayon. Medyo high-tech na tayo. Drone na. Is either gamitin natin ito for broadcast application or for chemical application. Inaaral na natin yan ni Philmec para po tayo kung paano tayo mag-agawa nito. Ipapilot natin yan. At the same time, yung ating pong sa crop establishment, yung ating precision seeder, yan po kasi nakikita natin na mas malaki ang maisa-save sa gastusin ng ating magsaka. Imagine, hindi ka na mag-seedling preparation. Mababawasan yung bilang ng araw ng iyong aktividad sa bukid. Diretso na magtatanim ka on the straight. And of course, marami tayong mga nakikita pa na available technologies na pwede natin itong isama, idagdag dito. Inclusion natin ngayon sa RCEP 2.0, sa post-harvest, ang ating pong mga magsaka before ay wala naman talaga silang kapasidad na magpatayo ng warehouse. Alam po natin ang warehouse expenses ay umaabot ng 10 to 15 hanggang 20 million para sa ideal warehouse. Ngayon po, sa programa ngayon, kasama na po ito sa atin. So, ang be-prepare na lang ng ating potential beneficiary ay lupa. Lupa na lang po. And in fact, meron na tayong mga design ng ating mga bodega. Ay, napakaganda. Ito yung ideal warehouse na. At a range of 80 to 120 million ang pwede natin ibigay sa isang kooperatiba na para doon sa post-harvest o rice processing system natin. Kasama na lahat, kompleto na po lahat yan. Meron siyang warehouse, meron siyang rice mill, meron siyang dryer, at saka yung mga ibang accessories doon. Even the transformer, hindi na sila problema. In-include na natin lahat yan. Naku, mukhang talagang kaabang-abang po yung ating RCEP 2.0 mula sa pagdadagdag ng probinsya, dadagdagan din po ang ating mga menu of technologies. And balikan ko yung Farm C. Ang Farm C, ito yung establishment ng Fabrication, Repair, and Maintenance Center. Nakita natin na yung mga makinarya na ibigay natin, beyond the warranty, gumagastos na yung ating mga farmers dito, beneficiaries na dito.
And kung saan nahihirapan sila yung mga parts, yun ang problema daw nila. Available naman, kaya lang hindi lang sila kaagad makaalis para pumunta sa kabayanan kasi po nandun yung mga pyesa Ngayon po, ilalapit na natin itong mga pyesa sa kanila at saka yung pagre-repair. Kaya establish natin yung parang shop sa rural areas na kung saan po mag-a-award tayo, mag-identify tayo ng ating beneficiary at patatayuan po natin siya ng talyer. At the same time, siya na po mag-cater doon sa mga makinarya na galing sa RCEP o sa ibang mga programa na kaya nilang gampanan o kaya nilang gawin. Maganda po itong programa nito. Initially po ay nabuo na namin yung konsepto at meron na rin po tayong mga design drawing. Ang itatayo po natin initially ay 2 center per province. We will start basically doon sa 57 o 58 provinces kasi po nandiyan yung mga technologies Then maybe in year 2 or 3, papasok naman tayo doon sa mga bagong probinsya na nasama sa RCEP. Talagang kaabang-abang po yung ating RCEP 2.0. So, bago po ako magtanong ulit, sir, meron po nanonood sa ating live at meron pong bumabati, watching po mula sa Biosafety and Environment Laboratory ng kapitbahay lang pala natin, Philippine Carabao Center. Happy Friday po, Sir Eduardo Malyare na store. So, yun po. So, ayun po, sir, regarding po sa, di ba, ang dami na po nating mga probinsya, ang dami na pong menu of technology po natin. At mayroon po tayong aabangan na Farm-C, mga ka-Radio Agri. Same pa rin po ba ang procedure po natin ng application po sa ating pag-avail po ng ating mga makinarya, sir? Yes, ma'am. Actually, pares po rin tayo. Hindi naman natin ito babaguhin, pahihirapan sila. Yung pinaka-barest minimum, yan sana yung madali nilang i-provide. Pero alam naman natin, sila ay nakahanda na. Nung una, hindi pa sila nakahanda, pero at tingin ko naman naghanda na sila rito. And yung mga naging beneficiary na sila, qualified pa rin silang tumanggap. Ang utos sa atin dito, na ating mahal na secretary, lahat ng mga pinabigay natin na teknolohiya sa bawat kooperatiba, bawat bayan, ay kumpletuhin na natin. Hindi yung tingi-tingi. Noong una kasi po ay binigay natin, hindi natin kaya ibigay lahat yung mga kailangan Kailangan kasi i-distribute natin to equally or equitable sa ating mga kooperatiba sa iba-ibang bayan. Pag sinabi natin ang budget ay 5 billion, parang malaki talaga. 5 billion kasi billion. Pero pag ito ay hinati natin sa 1,000 bayan, magkano lang po ito? 5 million lang isang bayan. Imagine, ano po ang pwedeng mabili ng 5 million? Isang tractor, isang combine. Ilang FCA ang nag-a-apply sa atin. Kaya po, binigay mo natin ng tractor, iba naman ibigay natin ng combine para lang maramdaman na nila. Ngayon po, tumatakbo tayo sa bawat panahon, dinadagdagan na po natin unti-unti. Kaya po, halos makumpleto na natin lahat sa kanila. Kaya po, I am encouraging iba pang mga FCAs na hindi pa po aware o hindi pa po naglalakas loob na mag-apply kay PhilMec. Mag-apply na po kayo. Baka po kayo maging qualified dito para naman po kayo mapabilang sa mga tumatanggap na mga teknolohiya ng libre na galing po sa atin sa gobyerno. Ayan, mga FCA, mga sa ating magsasaka, mag-apply na daw po kayo, sabi ni Sir Joel. Opo, at isang reminder din po sa ating mga nakikinig, sa mga ating mga ka-Radio Agri, sa ating mga FCAs, ang pag-a-apply po sa RCEP ay libre. Walang bayad, walang placement fee. So, kung meron man po kayong nabalitaan, ay i-report nyo po agad sa amin, mga ka-Radio Agri. Dagdagan ko lang po, miski po yung mga makina, matatanggap nila, libre din. Ayun, libre lahat po sa RCEP ay libre. Basta RCEP, libre! Ayan. Mas pinadali nga talaga ngayong 2.0. Imagine, bibigyan ka na ng mga machineries, tapos meron pang Farm-C na nandyan para sa maintenance ng mga natin. Yes, mga actually machinery. Napakahalaga talaga yun, yung maintenance. Ang itinatagal kasi ng buhay ng isang makina ay kung paano mo ito i-maintain na maayos. Parang sarili mo sa saklang yan Pag ito na-maintain mo, maabot yan ng more than 5 years or even 10 years yung kanyang effective life. Kaya nga po, hindi lang maintenance ang binibigyan natin sana, services, miski po yung tamang training. Opo. Kinakapacitate po natin yung ating mga samahan, yung ating mga operators, yung member, yung opisyalis, para po talagang matutunan nila isa itong negosyo na kailangan nilang bigyan buhay o aralin na mabuti. Yan. Sa mga susunod pong episode ng Usapang RCEP ay siguro po tatalakayin po natin yung mga training offered naman po ng ating
ahensya ng PhilMec. Kasama naman po doon ang training, Ang TMTD po. TMTD, Opo. ayun. Sige po. At yun din po ating mga Karadyo Agri, regarding din po sa mga training, ito rin po ay libre din Libre po nating din. matatanggap. Bukod sa makinarya, may mga training Opo. din po tayong matatanggap, pati yung enterprise development coaching. Ayan. At sa atin din po, meron din po natatanggap na mga seminar din po sa atin sa applied communication. Yun po ang ating mga dapat abangan sa mga susunod pong episode po ng ating Usapang RCEP. Ayun, importante po talaga kasi yung training kasi meron kang machinery, kung hindi mo naman to kayang i-operate, parang wala din. Magbabayad ka rin ng tao para mag-operate ng mga machineries mo. Tsaka tama po, sir. Kapag po nagbigay po tayo ng makinarya, trained na po agad ang ating mga operator. Tama Yes po. Actually, yan yung ideal. Kasi po, dapat pag tinanggap nila yan, ay alam nilang gamitin. Hindi kasi maiwasan niya na hindi pa sila na-train. Gagamitin na yan eh. Ngayon, mas maganda, guided sila kung paano ito gamitin ng tama at maayos. Hindi lang po tayo ang natuturo dyan. Meron tayong talaga training na ginagawa. Ito po yung classroom sila, may hands-on tayo. Even yung ating mga suppliers po, ay require silang mag-train, mag-familiarize doon sa machine. Kaya nga po, mapapansin nyo, pagka meron tayong mga turnover activities, before the award, inuulit po ito ng mga suppliers natin kung paano gamitin ito ng tama at maayos. Ayun, para naman po sa huling katanungan na, sir. Ayan. Yung mga nakapag-avail na po before na mga FCA, maaari pa po ba silang makapag-avail? Ayan, yan po yung... Yes, ma'am. Actually po, yung mga kulang pa na hindi pa natin na-provide noon, ay pwede natin dagdagan. Pwede natin silang bigyan pa. Ngayon, hindi lang po, in terms of number, for example, isang tractor na bigyan natin. Pero ang kanila naman po palang sama ay napakalaki. Hindi kayang i-cater lahat ito ng isang tractor. Pwede natin silang i-assess kung kailangan pa lang isa o dalawa pa na additional tractor. Kaya po natin ito tinitingnan ngayon. Nung una po ay medyo bitin yung ating budget. Ini-eksakto lang natin. Pero ngayon po, enough yung ating budget. Kaya po kaya natin itong bigyan lahat. Ngayon po yung mga tumanggap na ng mga production technologies towards post-harvest, kayo po ay pwede rin mag-avail ng dryer at sa rice mill. And even yung may kasama pa itong bodega na pagtatayo na mismo ni PhilMec, ang kailangan nyo lang po dito, counterpart ay yung lupa na paglalagyan. Dapat po ito ay sarili nyo at ito ay pag-aari nyo. Mahirap po ito yung pag-aari ni Kapitan. Baka po ito bawiin niya. Naho-hostage yung ating dryer at sa rice mill at sa bodega. Talo po tayo doon. Kaya as much as possible po, baka po ngayon ay maghanda na kayo para po sa pag-implementa namin ng RCEP 2.0. Ayan. So, ayan. Narinig niyo po yun, ating mga Karadyo Agri. At sa mga FCAs po natin na naka-avail na, maaari pa po mag-avail. Lalo na po, ini-encourage po namin kayo na mag-apply po sa ating mga post-harvest technologies at facilities po kasi hindi lamang po machinery na, hindi na po yung mismo mga makina lang ang matatanggap po ninyo. Pati post-harvest facilities. Yung warehouse na rin po natin kasama na po sa ating menu of technologies para po sa ating RCEP 2.0. So, sa mga nakikinig po sa ating mga Karadyo Agri at sa mga nanonood po sa live stream po natin, maaari po kayong mag-comment sa atin po o magbigay po ng mga mensahe o shoutout po sa ating comment section. At amin po itong babasahin sa pagbabalik po ng ating programa. Huwag po muna kayong aalis at atin pong panoorin ang Boses ng Magsasaka. Ako po si Wayri Santana na ang Lawak Upang San Antonio Bisiha, chairman po ng Lawak Upang Farmers ARB Cooperative. Ako po ipapasalamat sa ibinigay na combined harvester ang ating PhilMec. Ito po ay isang malaking tulong sa lahat po ng magsasaka sa Nueva Ecija na mabilis ang trabaho. Hindi na maghihintay na ilang araw tulad ng dating gumagapas pa. Kaya po kami nagpapasalamat sa PhilMec at sa Dairy at kay Ma'am C.J. Bella at kay Pangulong Bongbong Marcos po. Maraming salamat po. Ako po si Rodelio Palma, chairman po ng asosasyon ng Abi-Abi at Magsasaka at Magpapali Farmers Association po.
ito pong binigyan nyo yung machinery nito, malaking tulong po sa aming mga farmers, lalong-lalo na po sa mga farmers ko at sa mga members. At maliban po, ito po ginagamit po namin sa rice at saka po sa mga vegetable, at saka po sa mga cultivator sa mango. Nagpapasalamat po ako malaki sa RCEP, unang-una po sa Senator Villar, maraming salamat po. Malaking tulong po itong naibigay niyong machinery sa amin. Agriculture is one of the major economic backbones of the Philippines. Almost half of the country's land area is dedicated to agricultural land. However, it is confronted with big challenges that threatens the sector and its future. The aging farmers and disinterestedness of the next generation, lack of farmers' competitiveness, climate change and soil degradation, food insecurity, and global food scarcity. The government never stops in finding ways to address these pressing issues while equipping our farmers to become more competitive. As the Philippines enters into a tariff system, the government replaces the quota restrictions with tariffs under the Rice Tariffication Law, or RA 11203. The law aims to prevent another shortage of rice supply and to ensure that the low price of commercial rice is maintained in local markets. An allocation of 10 billion pesos per year for the period of 6 years is committed to the Rice Competitiveness Enhancement Fund, or RCEF. The management and the implementation of the program will be spearheaded by the Secretary of the Department of Agriculture. The RCEF will be utilized for and implemented by the following: 5 billion pesos for rice farm machinery and equipment for PhilMec, 3 billion pesos for seed development, propagation, and promotion for PhilRice, 1 billion pesos for extension services for ATI, TESDA, PhilMec, and PhilRice, and 1 billion pesos for expanded rice credit assistance for Land Bank and the Development Bank of the Philippines. This can safeguard the local farmers and make them ready for the possible impact of the entry of imported rice in the country. One of the components of RCEF is the mechanization. The goal is to increase farmers' productivity and competitiveness through rice machinery utilization. The budget allocated for mechanization will be used as a grant in kind to eligible and registered rice-based farmers' cooperatives and associations, or FCAs, with existing and active members. The technologies that can be availed as grant from the RCEF mechanization program are the following: agricultural tractors, farm tillers, rice seeders, rice transplanters, irrigation pumps, small solar irrigation, rice threshers, rice harvesters, rice reapers, mechanical rice dryers, and rice mills, among others, for the purpose of improving farm mechanization. To ensure the sustainability and effectiveness of the mechanization program, the other components are the following: continued promotion of rice mechanization technologies among farmers, education, training, capability building, and enterprise development, research and development, and support to local manufacturing industry. We are not alone in our efforts to safeguard our farmers. We will strongly be in partnership with different agencies and organizations like the regional field offices of DA, local government units, agriculture and fishery councils, attached agencies of DA, manufacturing sector, among others. In the next 6 years, the program envisions to achieve significant impacts in the industry, with the reduced production cost by 2 to 3 pesos per kilogram and 3 to 5% reduction on post-harvest losses by using precise, effective, and complete system of mechanized production and post-production technologies.
The destination might be too far from where we are right now, but the path we're taking is certain and clear. It is towards increased mechanization level, decreased losses, lower production cost, and the improved quality life of our farmers. This is the RCEF mechanization component. This is the making of a more competitive, resilient, and successful Filipino farmers. Ayan, napanood po natin at napakinggan po natin yung mga testimonials po ng mga beneficiaries po natin mula sa Pampanga at Nueva Ecija nitong nakaraang mga turnover ceremony po. Naway ang mga makinarya po, mga natanggap po nilang rice combine harvester at 4-wheel tractor ay makatulong po, lalo na po ngayong panahon ng anihan. At susunod po ulit, maghahanda na po ulit sila ng kanilang mga lupain po para po sa sa susunod na cropping season na po. Ayun. Sana po ay may natutunan kayo sa episode po na tinalakay natin ngayon about po sa RCEF 1.0 at sa 2.0 na po niyan tayo. Yes po. Bago po natin tapusin ang programa, sir, baka meron po kayong huling mga pahabol po na Shout out. Ayan. Opo, pagbati. Actually, gusto ko pasalamatan yung ating mga listeners na mga magsasaka ngayon. Kahit paano po, kami po ay nakakapagbigay sa inyo ng mga mahalagang informasyon. And in addition po dito, sa pag-umpisa po nating RCEF 0.0, starting 2025 at ito po ay matatapos hanggang 2031, baka po kayo may mga association na hindi pa nakakapag-apply sa PhilMec. Kalapitin nyo po sila para po sila makipag-ugnayan dito sa amin sa PhilMec. Yun naman pong ibang mga kakilala nyo na sa malalayang lugar. Ang PhilMec po ay meron po kami mga opisina by province at saka by region. Kami po ay nahati sa iba-ibang cluster. Dito po sa Luzon, tayo po ay meron cluster team na kung saan po sila ay naka-assign sa Region 2, sa Region 3, sa Region 4A, sa Region 5. And kung ito naman po sa Visayas, meron po din tayong naka-assign sa Region 6, Region 7, and Region 8. At saka dalawang cluster po yung nasa Mindanao, ay kinover po yung buong probinsya ng Mindanao. Kaya po sila po ay nandoon para po hingan nyo ng kung ano pong assistance or tulong. Even po yung submission ng inyong mga requirements o application, doon nyo na po isubmit sa kanila or sa ating po mga DA Regional Field Offices. Ito po ay sigurado makakarating kay PhilMec. Ayan. Kahit nasaan ka man sa Pilipinas, ay maaabot mo ang PhilMec. Kaya kung hindi po kayo nakakapag-apply, ay mag-apply na po kayo. Yes Ayan. po. Ayan. At dito po nagtatapos ang unang episode ng Usapang RCEF. Lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. So, ayun po, hanggang sa susunod na episode po natin. Ako po muli si Joe. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec ay may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.